Sa loob ng isang taon, halos 63% ng nanonood sa atin ay nagre-range siyang edad from 25 to 44 years old. Ang mga edad na ito, sila ay naghahanap ng mga income stream. And also, majority ng nanonood dito ay talaga naghahanap ng dividend stocks. And dito sa ating bansa, maraming mga kumpanya ang nagbibigay ng dividendo. Isa ito sa mga kaparaanan para magkaroon ng passive income ang mga shareholders ng isang company. Ngayon guys, kung inanarrow down natin ito sa 10, yung lahat na nagbibigay ng dividendo, sino-sino kaya ito? Kung gusto mo malaman, stay ka lang, show you how. Bago tayo magsimula, congratulations muna sa nanalo ng aking portfolio tracker. Message mo lamang ako sa aking email and definitely ibibigay ko ito sa'yo. And again, congratulations! Ngayon nandito tayo sa sites na ginawa ko. Kung gusto mong magamit ito, puntahan mo lamang ang aking YouTube channel and pinutin mo lamang itong link na naandito. Or punta ka lamang sa About tab and makikita mo to learn more about investing. And madidirekta ka na agad dito sa aking site na ginawa. And then kapag naandito ka na, puntahan mo lamang ang Dividend Income Tracker. Now dito guys, makikita mo, over the past 5 years, makikita mo dito kung magkano ba yung income ng dividend ang makukuha mo sa isang company. Okay, now ngayon, kung inanarrow down ko ito sa 10, ito yung mga kumpanya na nahanap ko. Nandito ang PLC, SPC, RFM, ANS, DMC, LTG, GME7, SEC, Shang Properties, and also ang PLDT. Okay guys, so ngayon nandito tayo sa portfolio tracker natin. So ngayon ang gagawin natin dito, aalamin natin kung magkano ba yung ating capital gains, dividend income over the past 5 years. And take note, ito ay real data po ng company. Okay, so puntahan ko lamang itong history. And assuming na ang ating total investment budget lamang sa lahat ng company na 10 ito ay nasa 110,000 pesos. So that's around tag 10,000 pesos ang mga company dito. Now para magkalaman tong price tab, ang kukunin natin dito na price ay yung 5 years ago. So ang gagawin lamang natin, pupuntahan ko lamang ang MSN Money and type ko lamang yung ticker symbol ng 10 na nahanap natin. So ang example natin dito ay ang PLC. So 5 years ago, ang share price ng PLC ay nasa 0.89 or 89 centavo. And ang ating quantity, ang shares na nabili natin ay nasa 12,000 pesos. And ang ating total na cost sa pagbili ay nasa 10,712 pesos. Okay, so gagawin ko lamang ito sa 9 na company na natitira. Okay, so ngayon na-fill upan ko na lahat ng 10 na kumpanya na napili natin. And ang budget natin dito ay tag 10,000 pesos lahat. Now, pagdating sa 10, over the past 5 years, 4 lamang dito ang negative yung returns natin. Nandito ang PLC, down tayo ng 32%. Susundan ng RFM, down ng 38%. Susundan ng LTG, down ng 43%. And also TEL, down ng 15%. So, in terms of capital gains, meron lamang tayong 36.67% na kita sa ating investment. Now, in terms of dividend return naman ng company over the past 5 years, ang merong pinamalaking return sa atin ay ang DMC. Halos 99.67% ang investment mo sa DMC ay naibalik. Ang susundan ng SPC, nasa 93.47%, PLC, SEC, GME7. And kung magpo-focus tayo dito, ang ating dividend income lamang ay nasa 69.27%. Mas malaki pa yung ating tinubo sa dividend kumpara sa ating capital gains. So, para sa akin, masasabi ko itong 10 na napili ko ay isang mga dividend stocks. So, kung i-convert natin ito in monetary value, ang ating dividend income ay nasa 72,000 pesos. So, not bad guys, over the past 5 years, meron kang 72,000 pesos sa investment mo lamang na 100,000. So, overall, ang ating investment ay lumago 106%. And ang ating average dividend yield ay nasa 10.94%. So dito guys, pinapakita sa atin na over the long term, napakahalaga din ng dividend na binibigay ng isang company. And syempre, pipili ka ng mga kumpanya na maganda magbigay ng dividendo. So saan mo ito makikita? Sa sites lamang na ginawa natin. So ngayon guys, nandito tayo sa Omni Calculator. Now, ang gagawin natin, what if ang iyong investment ay hindi lamang 100,000 pesos?
Sabihin natin meron kang 500,000 pesos, kalahating milyon. Now, dito sa kalahating milyon, i-invest natin ito for 5 years din, katulad ng kanina. So, ang ating profit from dividend ay nasa 340,000 pesos. So, ang ating final balance ay nasa 840. Hindi pa dito kasama yung capital gains. So, take note, tayo ay nakafocus lamang sa dividend income na makukuha natin sa mga kumpanya. Now, ang gagawin natin, i-divide natin itong 340,000 pesos sa 5. So every year, mayroon kang average na 68,000 pesos na dividend income. Now, itong 68,000 pesos, i-divide natin dito sa 12. So mayroon kang 5,670 pesos na dividend income per month. On average dito, guys. So what if mas malaki pa sa 500,000 pesos yung investment mo sa stock market? Eh di mas malaki pa yung kikitain mo pagdating sa dividend income. Kaya napaka-importante na kung pipili tayo ng mga kumpanya, sisiguraduhin natin na maganda yung company na nagbibigay ng consistent na dividend over the past 5 to 10 years. And also, market dominant ang mga kumpanya na pipiliin mo. Again guys, this is Pessi Warrior na nagpapaalala lagi sa inyo, invest wisely and see you on the other side.